Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 20 after 9 in the morning. Ang Ciudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolanja, and good morning sa kabus po mga listeners ka ang programa ang Ciudadano. Aldaw po kanya ning Webes, petsa 21 kan bulan Agosto 2025. Holiday po, ha? Non-working holiday dahil duman sa Ninoy Aquino. Ano? Sa madaling sabi, after assassination ni Ninoy, ika-42nd na taon. Hello. So, ang mga Pilipino po na pikikirumdum ang pagkagada ni Ninoy. Sabi ni Ninoy, ang Pilipino is worth dying for. Pero kunyan, Mayo na. Mga daing supog na ang mga opisyal. Lalo na ningaw sa Senate. Kung napralati ka, uli mo, dahil nag-aaram na may mga flood control sinda duman sa mga probinsya. Lalo na po ang Bulacan. Nagkakapira ang Ghost Project naman. Senator Joel, dahil kalaman nag-aaram ka yan. Senator Joel Villanueva. Posibleng dahil ka nag-aaram ka yan. May mga Ghost Project naman. Senador ka. Congressman Ador. Yan si Congressman Ador. Haloy ni po sa Bicol Region. Regional, kung ko napasala, Regional Director yung kan DPWH. Ang kaya po po niya kaya ka na Senado. Tapos na yun naging Ghost Project na yun Maayo na kita may ginibo kaya. So dapat, instead na magpara hearing, pagparaharanapo niya mga pagparaharaputo ko na pa, i-revisit na po ang Presidential Decree 5094. I-revisit na, ibalik na po itong pre-audit system. Tangarig dahil na yun maulit. Tagod na post-audit po kita, pirmihan, aabuton ta ang mga proyekto, mga malasado, mga proyektong guni-guni. Yung lang dyan po ang remedyo, mayo ng ibang remedyo kayaan. Sabi ko nga kaya, ang Senado dapat intindihan muna kung ano ang pag-a-accredit kang kontraktor kang PICAB. O yan, dapat i-reorganize mo yung PICAB na yan.
kayang pick-up na ini na yaon sa Department of Trade, Industry. Dapat na kayo na-evalue na yun sa Office of the President. Yun po yung nagtataon ng lisensya. Kung igwa ka po ng initial capitalization na 250,000, tapos ang pangarap mo, Don Quixote Construction, yes, okay ka na. Igwa ka na ng bank certificate na igwa kang deposito, UX ka na, contractor Quixote ka na. Muna, pagkatapos mo kaya, mapa-accredit ka na po sa DPWH. Ang DPWH, all he has to do, pag kumpleto ang papeles mo, from pick-up to mayor's permit, contractor ka na. Pwede ka nang ibalik naman sa mga saradit-sarit mo na, mga water supply system. Ang water supply, ang imbis na tubo, kawayan. Yan. Lalo na kung ang tutusokon mo, masabaw. Oh, kawayan. Ay, kato, nag-inspeksyon kami kato. Tailin. Kawayan! Kaya, kanto pa yan, mala, hubin pa o kanto. Ang primero kong proyekto sa DPWH, water supply. Mga sporadic surfacing niya, masyado din siya. Mga road opening, maurag na project yan. Ang kapital mo dyan, grader sa Kapison. UX na. Ang kontraktor po kaya, maski mayo ka pang equipment, maigwa ka lang po ng pledge of commitment na in the event mai-award sa imo ang proyekto, halimbawa road opening, ika po, makaka-rental ka ng grader, roller, grader, o UX ka na. Hanggang kung maurag ang PR mo sa DPWH, nakuha mo si Kiliti kan district engineer, ipapatawang table, ma-upgrade ka na, kuyang ka na nga, pwede ka na nga sa mga worth 10 million. Yeah. Tangon niyan po ang mga flood control. Uniform na yan, halos mayo ka ng flood control niya, pirmi yan, 50 million and above. Ito po kaya ang sa infrastructure, ang Presidential 1594, malinig, klarado, igwa po yan ng detail engineering. Igwa po yan ng pre-construction na engineering. Malinaw.
malinaw ang pagkadetalye kung ano ang pupunan, ha? And kanto po, ang FIDE 15, ang Presidential Decree 1594, iyan po ang guidelines kan mga infrastructure sa gobyerno. Dedicated lang yan po sa mga hard infra. Ang buot sabihin po kan hard infra, so pag-ibon ng tinampo, flood control, iyon na po yan, roads and bridges. O, yan ang nagko-cover ka to Presidential Decree 1594. So baka maribong, ang kaagong po kayang kanto, pre-audit. Sa madaling sabi, kung ika may proyektong, let's say, 5 million. Makobra ka to ng 15% mobilization, 7.5 mobilization, 7.5 demobilization, equals 15, mapuong ka na. Pagka-accomplish mo ng 25%, mabiling ka na. Kung maurag ka sa district engineer, gibo na yan ng 35. Pag abot po kan COA, itong STPI, kinakansilar yan, ika nga 20% lang. O, dahil ka makakaurag-urag. Kaya yan ang pagsasabi. Kung ako po hapoton, there is no amount of investigation. I-revisit ang procurement. Alam mo tayo yung mga 15 RA 9184 na yan, saka itong bago, ano? Tamayo man yan. Maribong yan. Tapat yung mga kupon, dinali dyan, pigbibid. Na yan mga common supplies na yan, dapat kayong pigtatao na yan sa provincial government, sa local government. May mga bids and awards committee ang provinces. Para man paper, dadaliw mo naman sa PS procurement. Bullpen. Dapat ang mga araw kaya mga common supplies, LGU po yan dapat. Dapat nakaportal yan sa LGU. Ibalik ta. Mayong madaw ka to po, Presidential Decree 1594, kanakatuka po si Presidente Ferdinand Marcos Sr. Dahil kaya nagtatalong maray na advice sa Presidente. Ako niya, ini mga investigasyon na inyo sa Senado, na ituklo na, identify na, kasuhan na. Oh. Dahil nga, problema sa ito, dahil man ito nagkakangaranan. Para turok ka mo, congressman. Sigurado ka mo, nakabali ang congressman. Mamang ka mong ebidensya. Sabi ng tayo, while it is true, naikuha man talaga enterprising na mga legislator. Kaya naman niya kung ang SOP, tala man ang SOP ni Dan sa diri ninda. Kaya na yan, very rare yan. Mayo man pati yung problema. O kung ika ang negosyo kang pamilya mo, construction. Naisipan ka na nagdala ang congressman. Nanggana. O ano man ang maraot. Mapurundo pa lang kita negosyo. Sala yan na premise. Mga malulo, isa lang mga pag-isip nindo yan eh. Sayang, nagparaburuto kami. Although may mga pigsasabi sinda na may tama. Ikaw pong tama. Pero dayan detalyado. Ako, ididetalye ko. Pero ang kowa, kabali ang kowa dyan. Takon may kowan tultul, dahil po yan mangyayari mga gurugos project na yan. Tayan ang watchdog. Yan nag-a-approve. Yan nag-a-healing kung pwede o daing. Bayadan ka kang gobyerno. Because ang kowa,
Kaya yaon yan is to avoid damage and injury on the part of the government. Anyway, bago yan, kumusta na itong mga amigo ta? Good morning, Doc, Siemens, and Dr. Cookie. And good morning, Jay. Si EJ, kaulay ta, mahadig din sa 29. Good morning, Jay, and sa agadang Friday, ta brown out, makapi-kapi. Oh, kabali si mga amiga ta, si Miss Hazel Cheng. Good morning, amiga. Mga pakakang kasaga, Hazel Cheng. Dapat dahil kita Hazel, ha? And good morning kay SND. Napasali ko pati tulong si Jet Boy. Nagkaulay kami sa Udma. Ano? Approve! Approve na, approve. Mga September na sa maabot na tama abroad lang, ano? Ini pa lang session, nagkaklaseng School of Economics, ano? Sa abroad mo niyan. Maura ka talaga pa di, say mo ako. And sa mga kikik lang. Good morning, B. And sa mo pang pamilya pa di, good morning. Gudang mensahe si Yitbo. Sabi ni SED, kumusta na dyan pa di? Ay naku, okay man. Iriling-ilingan lamang kita sa pesta, no? Pero sa totoo lang, gulping parahi daw. And sa mga amigo ta, kay Danny De Lubino, good morning Dan. And kay Engineer Ed Brasal, good morning padi. And kay former DE, ano? Kay Rick, si Rick Iribana. Kayo nga na yung pag-iristoryahan mi na dapat tasin na mga experience, nag-retire na. Ang pinaka-na-best, dapat talaga ngayon padi, yung sabi mo, maibalik yan, yung PD 1594. Buhayon ito, ilingon ng mga, tapos dagdagan na lang kung ano mga pwedeng idagdag. Pero not ito mga provisions kan RA 9184. Tada ito po na medyo naadala na marami. In fact, bago po ang 9184, ako po sa naimbita na daw magtaon ng mga inputs, ano. Ako ang pagsabi ko kato, ilag ang pre-audit system dahil nagtutugot si Karagi. Si Karagi po kato, Secretary kan Budget and Management. Habo! Kaya ang ginibumi ka to, ipinabalik mi si publication, nagkagawa ka tong Department Order 148 kung napasala, ites kiraray. Dapat may publication po ang Gabuso Projects, tayo po ang rationale kaya, bako lang PhilJebs. PhilJebs po. Madaban, mahura na. Pero ang periodiko, maski pinatos mo yung tinapa dyan sa market, yaon niya nakasurat kung saan ang project na kan location. Malinaw po kaya ang Presidential Decree 1594
Malinaw yan. Maski naman sa senda po mga guidelines, klarado yan. Ano duman sa sarong objectives kan is to bring maximum efficiency in projects implementation and minimize project cost and contract variations through sound practices in contracts management. Simply. To promote a healthy and partnership between the government and the private sector in furthering national development and enhance the growth of the local construction industry and optimize use of indigenous manpower, materials, and other sources. Kaya po kato, pag may project sa sarong locality, 20% local manpower. Ha? Ang other round mo lang dyan, so mga technical people, the rest, dyan ka man ko, labor intensive po ang mga projects kato. Ha? Mayo ka tong aka, pero may mga nagkakarakan. Tayo nga, pag may project, kukuano niyan, local laborers. O di may trabaho. Kung ang duration ng project mo 6 months, hindi nagsisweldo si mga tao naman ng highly qualified na mga laborer. Bakuning itong mga akap-akap, ano? Sa aga po kaya ning garumayan kita brown out ang buong Naga, Lunes na po garo kami ken o sayang man mayo man sa nang kamugtakan ang magparangalang kita ning Dio ang brown out. So bago nga ning aga nagbalik si kurente 8 o'clock na. Naman sa may Samuya Deta araw ko na pa Pero sa aga, nakakalendar yan na brown out yan. 6 to 6 in the evening. 6 to 6, 12 hours yan. Kaya mapipinsinti ang paglabalabat na kayo niyo. Si Mace pati, garo na lingaw na si mga pangangaip ko sa paglaba, ha? Nariparo kung anong kulang na sa tuyang fabric, ang sa tuyang powder. Ako pati na pagal-paglabat mapagal pala ang dryer mo. Dapat saro lang talaga. Naipit niya ako ang kamutakay ni dahil nakita makakapot ng mga malulumoy na bagay. Ang mga malulumoy pang bagay, mamon. Leche plan. Garo, bayain na ang garo ang pagkukontak ni Yetbo, garo masakit. Garo sinasakitan sa magkontak. Bueno, mga tugang, mabalik po kita kaya nagkakapira lang na pagirumdum. Ang Syudadano.
Bueno, balik po kita sa programang Ciudadano. Oras, it's 45 minutes after 9 in the morning. Yan pa po kita sa programang Ciudadano. And hindi po si Bebot Calya. Mayos sa tuyang partner. Ano? Bueno, ilingon tada kung makaulit na mismo si Director J. Ablanca ng DTI. Abang pigang kukontakta pa, no? Nasa linya na si Director. Okay. Sige. Okay. Salamat SM Marina pagkaaga. Pinagamaritang makontak si Sir na J. Ablanca na DTI. Tanganing maaramantaan na detalles ka ining gainsa. Kuyan, trade bisya pa gainsa trade fair. Ano? Saro yan sa pigaabangan kan sa tuyang mga kababayan. Diyan na mahiling ang mga pwede tang maipus-ipus, mga bakal, sa gigibo na trade fair. Sir Marina, pagkaga po, Sir J. Ablan, yaw po sa linya si SM Bebot Calya. Good morning. Yes, good morning sa Banginan nyo. Good morning, Bebot. And of course, good morning Yep. sa Camarines Sur. Maluya ang reception ni Director J. Yes, hello. Good morning. Good morning, Director. Sabi Yes. mi, mag-adjust muna tagaro niya ko maluya ang reception ni Director J. Pasensya na nasa Manila area pa kita. Kaya man, sige, Director. Oy, inot, Director. Pasensya na, Director. Dahil po kita nakaabot naman sa press con Friday. May previous commitment kay kami, Director, sa KBP. Ang kami sa Erica. In fact, dengani ko nakapirma duman sa itong sa Joint Operation Center na PigHealth hindi po sa Basilica Minore. Oo. Nagkasalabay-sabay, same day, same time, ano? Oo. Di bale, basta sa opening kang Bishop Gainsa Trade Fair, mag-abot ka mo. We will be there, rest assured po, Director. Opo. So, Yes po, ano po sige dahil po, sa- Director, go ahead po. Well, ang Bishop Francisco Gainsa Trade Fair, mapuon po hindi sa September 11. Mhm. Bubukasan po ini formally at 4 p.m. ang lead kadis, mismo po si Archbishop Rex. Okay po, oo. So that will be on September 11, opening yan ha. Hanggang po, ang duration po kay Director, hanggang end of September? Or inilang middle kay ning kasiributan ta po? Again, para i-check ang Nagpuputol talaga si Director. Mobile galo si Director. Yan pala sa Manila eh. No? Kaya nga ni maluya talaga ang reception ni Director J. Anyway, at least nadawag tanan na dapat September 11, invited kita sa opening katong trade fair ni Bishop Gainsa, no? And at least aram ta, ha? Nakaukit na sa tuyang kalendaryo, ha? Pero masakit-sakit nang makakuha tagira si Director J. Anyway, at least ikaw kitang nakuha ang sa Monday, kung dahil na makontak si Director J, itatry tang makontak sa Lunes. Tangod niyang karay sa Manila pa lang si Director. Siguro mobile, baka busy na, and masakit na ang pag-aapod sa iya. So anyway, at least nakapong kitang nakontak si Director J. Director J kan ablan po kan Department of Trade and Industry. Naputo lang po eh. Naputol ta baka na ay gawa na kitang ha. Sayang, igwapa ko kitang natatadang 10 minutos, karakasan pa man to kung nakaulit si Director J, no? Kanakaging simana may activity ang DTI diyan sa Robinson. Ito mga muebles, Camarines Muebles, somewhere araw kaya. Si mga pig-promote po tang mga abaka, na manglelay naman, magagayon po mga tugang, And sa duman sa duman ang DTI also,
Mga sa tuyang pag-iriba, good morning sa mga dahing sawang pagsuporta sa tuyang programang Ang Syudadano. Next week po mga tugang, madadaog ta po ito mga messages kanto mga manglaylay na personalidad na natabangan katong the late Congressman Luis R. Villaforte. Padagos po dahil nilingon sa pagpasalamat sa August 19 po, iyan po ang kaldawan ni the late Governor and Congressman Luis R. Villaforte. Saro po ning 1 week ming celebration ni Deo sa moyang istasyon na sigabos po mga material, sigabos po mga Papa Iremi po, tangarig medyo ma-inspire man sa iba mga supporters na mga until now nagpapadagos pa ang suporta sa pamilyang Villaforte. Kaya na yet, kulang naman kita sa oras. Si Director pati, medyo halawig yan at talagang pigdidetalye niya ang mga gusto niyang ipaabot Bago yan, good morning kay Director Gilbert Sadsad kan DepEd. Director, good morning. And good morning kay Art. Ito pong siya po ang nagkakabot kan Brigada Eskwela kan DepEd digi sa Division City of School. And nailing ko si Mike. Si Mike pa lang every afternoon niya akong digdi si Mike. Grabe na. Duwa ng istasyon ni Mike. Good morning, Mike. Grabe to. Mabuhay ka. And sa iba ta po mga pag-iriba, good morning. Holiday ko niyan. Pwede pasar-pasar dyan, pero matao. Gulping tao na ngun yan, Garo, duda ko sa fiesta, medyo matao. And saro po, na highlights mo yan na fiesta, pigi iskusar po na igwa po kita ng gun ban. Ako sa ko tama yan maimpunan na po ang gun ban, saka malilimit na po ang scope kan area kan coverage kan sa tuyang mga cellphone pag yan na si okasyon. During the civic and military parade. Dapat talaga, ibaw lang gun ban. Paingurang na tao ang madigdi. Baka may mga biribit-bit yan, iyo pa magkausan ng karibukan digdi, So, dapat 1 week before, naman sa mga strategic location, mag-conduce na ng checkpoint. Ang police, kabali po ang sa tuyang mga aramigo sa civic organization, itong mga radio enthusiasts. Yan si Director. Okay. Hello, Director. Yes, good morning. Uy, naputol po kita, Director. Yes po. Opo. Okay, ipadagos ko. Sige po, please go ahead po, Director. Yes, po. Ang Bishop Francis Uganza Trade Fair, mapon po yan sa September 11. 11 po. Hasta 22. So, madonar po in 12 days. Okay. Mapoon po siya a day before traslasyon. And formally po, i-open po yan sa September 11 at 4 p.m. Ang spearhead po kayan or manginginutan, yung po mismo si Monsignor, si Archbishop
Rex Alarcon. Mm-mm. And then there are more than 130 na mga exhibitors or mga micro, small, and medium enterprises. And take note po, bako lang po ining digdi sa Kabikulan, hali ang mga MSMEs or mga ma-exhibit dyan. May hali pong Palawan, may haling Rizal, may haling Bohol, may haling Cebu. So, manlain-lain, ano? Garo na siya National Trade Fair. Bako lang po sa Kabikulan, mahali, kundi even sa ibang reyon, digdi po sa Pilipinas. So sana, ang duyugan, suportaran, kang mga kaymanwata dyan sa Camarines Sur, sa Kabikulan, lalo na po itong mga maarabot na mga devotees, mga guests, in time for the Peña Francia Fiesta. So, gabos po dyan, Philippine name, kasi daita po pig-aalaw ang mga imported na produkto or gibo sa ibang country. So, dapat po, gibo po sa Pilipinas. Kasi, sa mga objective tabangan itong mga local MSMEs or mga MSMEs hindi po sa Pilipinas. Okay. So, Director, mismo duman lang po yan sa Laucan Mall. Yes Ang po. exhibit, Diyan itong po mga sa exhibitors na po. Atrium. Correct po. Diyan po sa Atrium Robinsons Naga. Pero, bebot ko kitang pig-workout na additional space duman po sa second and third level kang Robinsons. Kasi, a month ago pa, last month pa, talagang pano na kita and igwapang nag-aarapod sa muya. Mga hali sa ibang reyon gustong magparticipar. So, we're still trying to work out with the Robinsons kung igwapang pwedeng ikatao. Pero, probably by next week baka ma-finalize na yan. Para at least kung igwaman, maka-accommodate pa kitang additional na mga exhibitors coming from other regions. Pero gusto ko pang i-emphasize pa lang, Debot, na makulang po ining trade fair, no? Kasi igwaman kitang halos araw daw nagigibo ng mga training, mga seminars, tangaring mas improve ang pagdidegosyo. At the same time, pagbanggi, igwa kitang mga entertainment na i-sponsoran kang iba-ibang LGUs and iba-ibang organization para po talaga maging maugma ang shopping experience yan po sa Bishop Francisco Gainza Trade Fair. So sana, suportaran ang tuyugan ka mga kababayan dyan sa Kabikulan. Hindi pong Bishop Francisco Gainza Trade Fair. Oo, medyo dakula po yan. Dati, biyang lang yan dyan sa may, maray ang venue kaya pati mga manglalain ng mga probinsya and cities, nainganyo ta magpartisipar ngunyan na nagdadanganag na sa tuwing kapistahan. Correct. Oo, talagang pigi-insure na talagang may magayon na lugar, komportabling lugar, kasi bako lang para duman sa mga exhibitors kundi para man sa mga shoppers. Kasi pag bakong komportable ang lugar para mag-shopping or magbakal kang mga produkto, ay dahil man nahahaloy ang buyers, ang mga shoppers, talagang naghahali tulo siya. So we make it a point na komportable both sa exhibitors and mga buyers ang venue kanipong Bishop Francisco Gainza Trade Fair. Iyo, oo, tama yan. Nangaring na ibaman, baga Director, perminasan ng itong nailinta kada okasyon perminasan ng araw ganito eh. At least, iibaman ang mga may inganyo, magbakal, yung mga ibaman na produkto ang hali sa ibang mga probinsya. Correct ka dun po. So, Director Demi ba na po ikaabalaw na araw kung sibot-sibot ka, baka igwa ka pa pong ibang mensahe mapaabot. Please go ahead po, Director. Well, dyan po sa Camarines Sur, igwa kitang 25 negosyo centers or 26 negosyo centers, including po ang opisina kan DTI sa Naga. Pero, igwa po kitang manlaing-laing na negosyo centers sa mga munisipyo. So, ito pong mamawot naman po ang negosyo or gustong irehistro ang negosyo dinda or igwa ng negosyo gusto pang palaguon or igwang mga tabang na gustong agadon, please approach the nearest negosyo centers dyan po sa probinsyata
Usually po, nakalocate po yan sa mga munisipyo, sa mga city government offices. So, dahil po magduwa-duwa, i-approach po ang samong opisina dyan po sa negosyo centers. And igwaman kitang Facebook page, DTI Kamsur, para po sa mga karagdagang mga impormasyon or kung gusto nilang mga announcement, kang mga schedule, kang mga seminars, pigpo-post naman po dyan. So, salamat na maray, Bebot. And of course, God bless and more power po sa programa nito. On that note, thank you so much, Director, for joining our program. Minsan na sibut-sibut, yakal manggiraray, ang katuyang ginagalagan ng isang padangat na Regional Director kan Department of Trade and Industry. Good morning and thank you again, Director J. Thank you, thank you. Bueno, mga tugang, nakaulita po si Provincial Director J. Ablang kan Department of Trade and Industry. And abangan ta po ini yung mga activities na maabot next ini pong first week of September. Abangan ta po ni mga exhibitor na maarabot sa mga lalain ng mga probinsya asin syudad and matiripon po yan digdi sa Robinson's Place yan, ano? Mall. Pero mga tugang, inabot na po kita ng pamamaaram, liwat. Monday na po kami mabalik, ano? Monday, tas aga po, off-air po kami dahil halawig po ang brownout, eh. Love is always hit or miss. You never know until you try. Let's see what happens, you and I. You know, everybody here's all Nakaibalan ta po sa technical side, si Stephen Fabis and of course, ang sa iyang technical head, si Ariel Camarote. Sa kabus po mga pag-iribal sa BBS family, thank you so much. And on behalf kan management and staff kan BBS DWLB-FM, kay Attorney Nelly Fabis Villaforte, and of course, sa satuyang General Manager Miss Lane Villaforte Abunal. Hindi po si Bebot Kalyang sa aming good morning, happy Thursday, mag-iringat po kita, hindi po kita malingaw sa mahal na Diyos, basta bareta, sigurado. Ang Syudadano. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Kolosas 1:13-14.